Magandang umaga po sa ating lahat. Muli ay naandayaan ko po lahat magstayo para sa ating opening prayer. So, alam naman natin lahat na itong mga past weeks, sobrang dami nating pinagdaanan. But praise God, kasi hindi tayo ngayon sa tahanan niya para magpulit at pasalamat. Even though wala pa yung mga ibang kasama natin, pag-pray din sila. Hopefully, makarating sila ng safe and sound sa lugar na to. At siyempre, makapagpuri tayo ng yun talagang in the spirit and in truth. Sige, let's pray. Yes, Father God, muli Panginoon, lumalapit po kami sa iyong harapan. Kapasalamat muli Panginoon sa pagkakataong ito. Sa oras na ito, Panginoon, na dinako niyo muli, Panginoon, ang aming panyapak, Panginoon, sa lugar na ito upang mapagpasalamat, mapagpuri sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa isang buong linggo na nandun yung pag-iingat, nandun yung pagkilos, Panginoon, sa bawat sa amin, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa isang buong magdamag, Panginoon, na binigyan mo Panginoon ng kapahingahan, Panginoon. Lahat ng pagod namin naramdaman na karoon kami ng kalakasan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At ginising niyo muli kayo, Panginoon, sa araw na ito, na punong-puno ng pag-asa at pagpapala, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Sa bawat isa, Panginoon, nakikiisa sa inyong gawain, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, bago po kami tuloy lapit sa inyo, banal na trono ng pagpapala, humihingi po kayo, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Sa isip, salita at sa gawa, Panginoon, kung ano pa mga pagkakasala namin, Panginoon, sinasadya man po, hindi sinasadya, Panginoon, hindi nagbigay ng kaluguran, Panginoon, sa mga tao na kasaksi. Gawin din, Panginoon, sa inyo, Panginoon, patawad mo, Panginoon. Kiniklaim po namin, Panginoon, sa mga maming bawat isa, Panginoon, na kaming lahat po pinatawad yun at malayo na po makakalapit, Panginoon, sa inyong banal na pagkapala, Lord. Maraming salamat po. Lord, dahil tinataas ko, Panginoon, sa inyo ang gawain niyo, Panginoon, na ito, na kayo nawa ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin, kayo nawa ang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin. Alam po namin, Panginoon, pumunta kami sa lugar nito na mayroon po mga kabigatan sa aming buhay, Panginoon, kung naniniwala po kayo, Panginoon, na nandito kayo, Panginoon, sapagkat sinabi niyo po, Panginoon, sa inyo banal na salita, sa Matthew 18:20, Panginoon, na kayo po, Panginoon, nasa aming kalagitnaan, Lord. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pagsama niyo, Panginoon, sa amin. Pagkilos niyo, Panginoon, sa amin, Lord, sa aming pamilya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Sa gawain niyo, Panginoon, na tiniklaim po namin, Panginoon, na victory ito, Panginoon. Victory muli, Panginoon, para po sa bawat isa sa amin, Lord. Nawa, Panginoon, ang bawat niyo pong gagamitin, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, Lord, ay maging pagkapala, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Ay anoint niyo po, Panginoon, bawat tatayo sa harapang ito, Lord. Sa lahat mangunguna po ng pag-aawitan, Lord, sa magbibigay po ng mensahe. Sa lahat po, Panginoon, sa kabuuan, Panginoon, ng gawain ito, kayo nawa ang patuloy na manguna, Panginoon, at patuloy na gumabay, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga miyembro namin, Panginoon, sa live streaming, Panginoon, kung galing po kami pinagpapala, Panginoon, sa lugar na ito. Ganun din po, Panginoon, pagpalaan niyo rin po, Panginoon, sa kanilang tahanan. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga kasayang, Panginoon, na wala po rito, Panginoon. Traveling mercy po ang aming inihiling upang nang sa ganun, makarating sila, Panginoon, ng safe and sound, Panginoon, sa lugar na ito at makapanaman, mapagpurit, makapagpasalamat sa inyo, Lord, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kabuuan, Panginoon, na aming panalangin ito. Kayo naman patuloy na manguna. Ingatan niyo po ang apat na sulok ng bahay sa bahay na ito, na kayo naman patuloy na manguna at pong proteksyon, Panginoon, para po sa lugar na ito, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Nawa, Panginoon, mangyari nawa, Panginoon, ang inyong kalooban, Panginoon, sa araw na ito at umuwi kayo, Panginoon, sa aming mga bahay, Panginoon, na punong-puno ng pagpapala, Panginoon, na nagmumula lamang po sa inyo, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Kayo naman patuloy na manguna, Panginoon, sa gawain niyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lahat ng nadadalangin namin, at ang pangalan po lamang ng aming Panginoon sa Kristo at sa gabi ng Santong Espiritu. Ito po ang aming dalangin. Pasalamat. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. So, for our praise and worship, sabi po dito sa Hebrews 12, verse 28, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful, and so worship God acceptably with reverence and awe. Amen po ba? And we are so grateful that we have God and He deserves all the highest praise. And let us all count lahat ng blessings na binigay sa atin ni Lord. And they are talagang hindi sila, napakadami nila, hindi natin agad silang mabilang. And unconsciously, we are receiving blessings. Pag-isip pa lang natin sa umaga, isang maganda at malaking biyaya na po yun. Amen po ba? Amen po. Sabi po sa Psalms 40 verse 5, many, O Lord, my God, are the wonders you have done. So let us all worship our Lord and sing, count your blessings.
verse 16, the Lord Himself will come down with the trumpet call of God. Let us sing this. assurance, Lord, that you will give us eternal life, Panginoon. Thank you so much, Lord, for all the blessings that you have given to us, Panginoon. Lord, we pray for this time that you will ready our heart and our mind as we listen to your word. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng blessings, sa lahat ng pagmamahal ng pagkina sa amin. In Jesus' name, all we pray. Amen. Let us remain standing for the reading of God's Word found in Matthew 25, 31 to 46.
When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit on his throne in heavenly glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from the other, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. Then the king will say to those on the right, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me." Then the righteous will answer him, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?" The king will reply, "I tell you the truth. Whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me." Then he will say to those on his left, "Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me nothing to eat. I was thirsty, and you gave me nothing to drink. I was a stranger, and you did not invite me in. I needed clothes, and you did not clothe me. I was sick and in prison, and you did not look after me." They also will answer, "Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger or needing clothes, or sick or in prison, and did not help you?" He will reply, "I tell you the truth. Whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me." Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. May the Lord add blessing to the reading of his word. Please be seated. Magandang umaga sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa araw na ito. Itong mga linggong ito talagang napakaraming nangyayari. This last week, doon po kami nagpabakuna. Nagpabakuna na po ang inyong lingkod. Kaya after po mabakunahan kami, yon ang kinakanta po namin ni Sister Del. When the roll is call up yonder, we will be there. Ayan. So, kung sakali kami ay mamatay, sigurado sa langit na po ang punta namin. Kasi alam naman po natin yung mga naririnig natin na mga side effects. At naririnig din natin yung mga namamatay at nakikita talaga. So kahapon lang nasa burol kami ng isang bishop po dito sa Marikina. Namatay po yung kanyang misis dahil sa cancer. Pero marami pong mga pastor ang namamatay din dahil sa COVID. Talagang biyaya ng Diyos na nakakasurvive yung iba na tinatamaan po ng COVID na ito. At iba pang mga pastor talagang sinugod sa ospital this week. Yun po ang nangyayari sa ating paligid. Kaya, of course, bago naman tayo magpapakuna, katakot-takot na research ang ginawa, pagtatanong sa mga eksperto, at siyempre sa ating theology, atin din po tinitingnan, siyempre ayaw po natin kami makakahawa, kung sakaling kami ay tamaan. Pero of course, ang Panginoon, iingatan po tayo. Pero hindi ho exempted naman ang mga Christian na tamaan talaga ng
sakit na yan. So, yun, tinake po namin ang risk na magpapakuna para hindi nga kami makahawa. At maging safe lagi ang mga pumupunta dito sa church. Yun po. Kailangan ready rin talaga tayo kung ano pa man po ang mangyari. Ayan. So, ganun din po sa kaakibat na mga pangyayari, umusbong din itong community pantry. Ito po ang mga nakalipas na panahon. At mainit na usapin po itong community pantry dahil marami ho, mga 200 na raw ito at parang nare-red tag, kaya yung iba hindi nagpapatuloy. Ayan. At dito po sa binasa nating salita ng Diyos, napakahalaga at sa judgment ng Panginoon, kasama po yung pagpapakain. So sabi ng Panginoon, pinakain niyo ako, tapos dinamitan niyo ko. Sabi niya, kailan po? Nung dinamitan niyo itong mga maliliit na ito. So, anumang ginawa ninyo sa maliliit na ito ay ginawa ninyo sa akin. So, basis po ng judgment ng Panginoon ang pagtulong o pagpapakain. Kaya malaking issue nga itong, kumbaga, kung titingnan natin, malaking issue yung pagpapakain at pagtulong sa ibang tao, lalo na sa mga panahon na may krisis. At paano kaya ito? So, ibig sabihin sa katuruan ng Panginoon, talagang gusto niya, hindi tayo maging complacent, kundi ang buhay natin is a life of compassion. At itong pagtuturo dito ng Panginoon, parang nakakasyak. Nakakasyak kasi sabi niya, hindi lang kami tumulong, napunta na kami ng impyerno. So, ibig sabihin, yung turo ng Panginoon na ito ay may dalang shock, o pagkabigla sa mga nakikinig. Bakit ganon? At bakit parang sagawa na ngayon ang panghuhusga ng Panginoon? Kinuha niya sa gawa. Kaya marami pong mga scholars, ang kanila pong interpretation dito ay kasama na ang works. Sa salvation ng isang tao, may kinalaman ang works. At alam naman natin ang meaning ng gospel is grace, not works. So parang kailangan maintindihan po natin ito. At tingnan din po natin ang kaugnayan nito sa mga nangyayari ngayong panahon natin ngayon. Ito po yung nag-umpisa. Hindi naman siya ang nag-umpisa. Siguro siya yung naging kontrobersyal. Kasi sa ating church naman, simula pa ng last year na mag-umpisa po itong ECQ. Kumbaga meron na rin tayo parang pantry. Hindi nga pantry dahil delivery pa Dinideliver pa natin sa mga miyembro. Hindi natin pinapapunta dito sa church. Kumbaga, kaya lang hindi naging sikat. Kasi hindi yung naging kontrobersyal. Ayan, si Ana Patricia Nun. Ayan ang naging kontrobersyal sa Baginhawa Street. Dyan po yung masasarap na kainan medyo madalas ako dyan noong si Jasmine nag-aaral pa doon sa Crave, doon sa music. May music school doon So lagi ko siyang hinahatid. Kaya nakikita ko yung mga kainan dyan. Sikat talaga yun sa mga kainan. Pero this time, naging sikat po yung kanilang community pantry. Yung sabi po dyan, magbigay sa kakayanan at kumuha sa pangangailangan. Yan po yung kanilang At sinasabi nito si Patricia na sabi niya, pagod na ako sa inaction. Kaya kailangan umaksyon na ang masa para wala na magutom. At talaga namang napakahaba ng pila. Tapos yung mga nagbibigay, galing pa sa Tarlac, galing sa Nueva Ecija, yung mga kamote. Parang nag-work. Talagang nagwo-work siya. Kaya dito nga sa Marikina, this week, sabi ko, ang haba ng pila. Tinanong ko yung mga nakapila. Ano meron sa pila? Meron ng community pantry. Ganun ba? So, lumaganap na ho siya sa lahat ng sulok ng Pilipinas. At pati mga artista, meron na rin. Di ho ba si Angel Locsin?
Kaya nga lang doon sa haba ng doon sa siksikan ng pila may namatay at ang isa So talagang ito. Ayan, yan po talagang it was a simple idea pero talagang dahil sa nag-work, maraming mga politicians talagang sabi ba't hindi natin naisip yan nung una pa man. Ito sa Matimyas Street naman ito. So yan, may mga manggagawa yung iba kumukuha, yung iba nagbibigay, Tapos meron ding isa sa Pasig, meron yata kinuha lahat Walang tinira. Hindi ko alam kung pero sabi ko posibleng mangyari talaga. Lalo na kung hindi mo binabantayan yung iyong pantry. Ayun, mauubos, Ayan, so sabi nga po, take what you need and give what you can. In these simple words lay the beauty of Mrs. Non's idea. It was bayanihan given life. It was the gospel given form. It was the tenet of every religion known to civilized society. So, dito parang nakasama yung gospel, At nung pinag-aralan ko, baka ito ang tiningnan nila. Kaya sinasabi nilang ito ay kasama na sa gospel, Kasi dito sa Matthew 25, parang naging konektado yung pagpapakain sa pagpunta ng langit at pagpunta ng impyerno kung di ka nagpapakain. That means, yung pantry na yan ang magde-define, kung pupunta ka ba sa langit o hindi. Kayo ba nag-donate na sa pantry? Baka hindi. Baka hindi kayo sumama sa langit niyan. Kasi hindi kayo nag-donate doon sa pantry. So, kaya kailangan pag-aralan natin ang gusto yung Matthew 25. Kasi pag hindi, baka magkaiba tayo ng aplikasyon. Kasi ang magde-define ng application natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. So, ito rin po yung sa maginhawa, yung sa kaliwa. Ibig sabihin, nag-expand siya para hanggang sa loob. Tapos itong kabila naman ay sa Malabon, Ayos na, marami ng sardinas, So ito naman sa Paco, So kanya-kanya na ng mga pantry, Yan. So ayos na yan. Ibang lugar naman ito. Ayan, sa Cavite, sa Dasmariñas, talagang lumaganap na ang lahat na nagdako ng Pilipinas. Ayan, ito yung hinihintay ko kasi ibang pantry to Community pantry din to. Ewan ko kung napuntahan nyo na yan. Sa Monterrey lang yan Tingnan nyo mamaya, baka makakuha kayo kung mahilig kayo sa tinapay. Yan ibang pantry yan. Sa Monterrey, naipost yan sa Facebook Sa Marikina lang yan. Iba talaga Marikina, sosyal. Ito hinahanap kong pantry, mga Chinese food. Kasi nung nasaksakan ako ng bakuna, parang gusto ko na ng Chinese food Sabi ko, may side effect talaga. So, sabi ko, gusto ko na ng siopaw, gusto ko na mga siomay, So, pag nagsusulat ako, parang nagiging Chinese. Sabi ko, matindi ang nito, side effect nitong binakuna sa akin Tsaka sabi ko, okay na, ayos na ako, friend na ako yung mga Chinese. Talagang friend ko na sila. Tatanggapin natin sila. Tama ba? Baka may nilagay sila diyan sa na yan, sa bakuna na yan. Subukan nyo kaya. Subukan nyo magpabakuna. Tingnan nyo kung ano ang side effect. Ayan. So, how important are random acts of kindness? Kasi nga, nasasabi dito sa ating talata ay napakahalaga. At ito'y dumidepende ang ating eternal destination. Kaya nga, community pantry and eternal destiny. Talagang matindi. Pati sa mga newspaper, sabi nila ito ay bahagi na ng gospel. Ito mga community pantry na ito. Kaya tingnan po natin. So, buksan po natin ang ating Biblia sa Matthew 25 verse 31 hanggang 46. Habang hinahanap po ninyo, tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po dahil ang iyong mga salita ay katotohanan at ito po ay sapat upang ma-equip po ang bawat isa for every good work. Salamat Panginoon dahil sa malinaw na pagtuturo nito
Malaman po namin ang dapat naming gawin. Ang aming pananampalataya ay may sandigan at meron kaming kapayapaan at meron kaming security sa mga desisyon na gagawin po namin. Salamat o Diyos dahil sadyang kaloob po ninyo sa amin ang iyong mga salita. Lalo na sa mga ganitong nangyayari sa aming paligid, ito po ang magiging sandigan namin, basihan namin sa mga desisyon at kung paano kami mamuhay dito po sa panahong ito. Gabayan niyo po kami, patnubayan. Let your Holy Spirit teach us and empower us and convict us to the truth of your word. Marami pong salamat, Panginoon. Amin din pong itinataas ang aming sambayanan, ang aming Pangulo, ang lahat po ng nasa pamahalaan, maging ang aming mayor, aming barangay chairman, sa inyo pong protection sa kanila, sa pagganap nila sa kanilang tungkulin, di naman po sila magkasakit. Bigyan nyo sila ng wisdom upang maitaguyod po nila ang kaunlaran, kapayapaan ng aming bansa. Ganon din po ang aming mga kasamahan sa paglilingkod sa inyo, ang mga kapasturan. Ingatan niyo po sila dahil sila na may mga frontliners din na humaharap sa mga tao at nasa peligro din ang buhay, especially sa mga panahong ito ng pandemya. At sa lahat po ng members at bawat pamilya na nakapaloob sa what the Bible says at sa iba pang mga kapwa namin mananampalataya, ang inyong pagpapala hinihiling po namin. At ang inyong pangako, O Lord, if we seek first your kingdom and your righteousness, then all of these things shall be added to us. Na kung kami, Panginoon, ay inuuna ang mga bagay na matuwid at ayon po sa inyong kaharian, naroon po ang inyong pagpapala at pasasaganahin po ninyo kami sa lahat ng aming pangangailangan. Marami pong salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, good morning sa ating lahat. When the Son of Man comes in His glory and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. Ano ho? So, ito po ay second coming. Ano ho? Ang binabanggit po dyan, no? Nababalik na ang Panginoon kasama mga anghel. Uupo siya sa kanyang trono. Hindi ba siya nakaupo ngayon sa kanyang trono? Nakaupo po siya sa kanyang trono sa langit. Pero ang trono na ito ay trono ni David. Ayon po sa pinangako sa Lumang Tipan at sa Book of Matthew, uupo po siya sa trono ni David. No? At ito pong pagtuturo na ito ng Panginoon sa Matthew 25 ay ginawa po niya sa Mount of Olives. Ano ho? Dito po sa Mount of Olives, dito po siya mag-a-ascend. No? After na ang mga alagad niya, ipapuntay niya sa Galilee at doon sa bundok ng Galilea, kung saan doon po niya ibinigay yung Great Commission, pinabalik ho uli sila sa Mount of Olives. After po ng sila po ay bigyan ng Great Commission, dahil doon po sa Mount of Olives, doon siya mag-a-ascend. Pero itong pagtuturo na ito ay ibinigay po niya bago siya dakpin. Ano ho? Ang mga lugar na kung saan nagtuturo at pinapapunta ng Panginoon ang kanyang mga alagad ay very important. Dahil sa isang banda, ang Mount of Olives, dyan sa mag-a-ascend, pero dyan din po siya magde-descend. No? Doon sa Mount of Galilee, na kung saan doon sila unang tinawag ng Panginoon, He has chosen the disciples, yung 12, nung siya po'y mag-resurrect, pinabalik niya doon para maalala po ng mga alagad ang commitment nila sa Panginoon. At dito sa Mount of Olives, para maalala po nila, dito uli siya babalik after ng ascension. Ano? So talagang ang Panginoon, He is a master teacher, at sinasabi po dito, He will sit on the throne of His glory. Ibig sabihin, mag-judge po siya. Kasi He is the King of Kings. Nung una po siyang ipinako, hindi po natupad yung King of the Jews. Ano ho? Kasi tinanggihan siya. Pero this time, pagbaba po niya, tatanggapin na siya ng mga Hudyo
at talagang siya ang maghahari sa buong mundo. No, ito po yung millennial kingdom. At dito po, bago mag-start ang millennial kingdom, kailangan po gawin po niya yung mga judgment, ano ho. At makita natin, nakaupo na rin sa likod niya, yung ayon sa pangako niya, no, may 24 na nakaupo dyan, ano, 12 yung disciples niya at 12 ang iba pa, kaya 24 yung mga nakaupo sa kanyang likod, no. Kasi yung 12 dyan ay yung mga apostol, ano ho. At verse 32, all the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. So pagbaba po ng Panginoon, madadatnan po niya ang mga nakasurvive sa tribulation. No? Natapos na po yung 7 years, nandito na sa dulo. At siyempre may mga survivors po yan. No? Dito po sa story na ito, 3 uri ng survivors. Una, mga Gentile believers. Pangalawa, mga Gentile unbelievers. At pangatlo, mga Jewish believers. So, yun po yung kasama sa story po niya dito. Isi-separate niya yung goat from the sheep, at sabi rito all the nations, so ang original po niyan is all the Gentiles, so ito po yung lahat ng mga bansa pwera yung Israel, kasi pagbaba niya, ang sabi po doon, all Israel shall be saved, kikilananin siya ng mga Israelita, kaya kumbaga ang mga Israelita exempted na sila, kasi pangako ng Panginoon na sila'y maliligtas pagdating niya. Pero ang mga hintil, sila po yung subject nito. So sa mga hintil, may 2 klase. Believer tsaka unbeliever. Yung believers, sila po yung sheep. Yung goats naman, yun po yung mga unbelievers. Ayan, so pinatawag po lahat. So ito po, hindi ho ito nation. Individual po ito. Individual. Pero mga Gentiles, yung i-judge po ng Panginoon. Yan, na para siyang hinihiwalay niya yung sheep and goats, Ang mga shepherds magkasama, inaalagaan nilang magkasama yung mga sheep and goats, Kasi halos pareho lang naman ang pangangailangan niya. Hindi naman sila nag-aaway. Pero yung itsura nila parang pareho. Hindi pa, wala pa, Parang pareho yung itsura nila. Medyo makapal lang yung balahibo ng tupa. Pero minsan pati boses nila pareho din Sabi nung ni-research ko, yung buntot daw ng kambing nakataas, yung buntot ng tupa nakababa. So yung shepherd, kaya po niyang gawin yan. So, ganun po. At dito po, sa separation na ito, makikita po natin, may division, may separation yan. At yung separation na yan, eternal na po yan. Kaya po nakakasyak na itong mga sheep and goats, parang sa tingin natin, pareho naman sila ng itsura. Parang tao, sa isang lugar, di mo naman malaman kung sino dyan ang Christian o non-Christian. Kasi magkasama naman sila. Parang ganun din po sa kwento ng Panginoon doon sa tares at saka doon sa wheat. Parang magkamukha lang. Pero pagka lumago na sila, doon mo sila makikita na magkaiba pala sila. Kaya ito talaga nakakasyak. Kasi meron palang separation pagdating ng Panginoon. Ihiwalay pala niya ang mga tao sa 2 grupo. At yung paghihiwalay na yan ay eternal na. Kaya kailangan makita natin kailan ito mangyayari at saan ito mangyayari. So ito, malinaw po bang nakikita ninyo yan? Yung ating picture. Okay, so yung church, magtatapos ang church sa rapture. Yan, nakikita nyo naman. And then,
After ng rapture, papasok na po yung Great Tribulation, yung tribulation na sinasabi. Diyan po papasok yung 666. So ngayon po, wala pang 666. Ayon po sa salita ng Diyos. Napag-aralan po natin yan, 1st and 2nd Thessalonians. Kaya, pag magpasaksakan ng bakuna ngayon, hindi pa yung 666. Ay, kasi pinagtatalunan din yan ng mga evangelical. Sinasabi ng iba, yan na yung 666. Kasi kung pag-aaralan natin ang salita ng Diyos, wala pa yun. Hindi pa darating yun. Kasi nandito pa tayo. Habang may Christian, hindi darating ang Antikristo. Kailangan mag-rapture muna tayo. Kasi tayo po yung mga restrainer. Kasama natin ang Holy Spirit na nasa atin. Tayo yung nagre-restrain para ang Antikristo hindi siya makadiskarte. Pero pwedeng sineset up na ang lahat. Pero yung 666, wala pa. So, sabi nga nung nag-announce doon sa pagpapabakuna namin, baka dyan sa inyo may nagiging zombie na. Ayan, kasi sabi nila, pag nasaksakan, nagiging zombie. Wala pa ho yun ngayon. Sa ano po yun? Sa pagdating na ho ng Antikristo. Sa tingin ko nga, ang bakuna, kasi nadidiscover na nila na pwede yung DNA pala pwede mabago. Pero sa panahon natin ngayon, siguro wala pa yan. Hindi pa mababago ang DNA. Kasi pag nabago ang DNA mo, baka hindi na ikaw yung nasaksakan ng bakuna, mag-iiba ka na. Sa ibang panahon pa po yun, pagdating ng Antikristo, once na masaksakan ng 666, wala na, hindi ka na maliligtas. Parang makokontrol na yung DNA mo na hindi ka na mananalig sa Panginoon. At saka, hindi ka na susuporta sa mga Christian. Kakaiba talaga yung isasaksak na yun. Kaya sa panahon po ng tribulation, walang tutulong sa mga Christians. Walang tutulong sa mga Hudyo. Kasi nasaksakan na ho ng 666 ang lahat ng hindi mananampalataya. May mind control po yun. Kaya ang tutulong lang sa mga Hudyo at sa mga Kristiyano, sila din po lang. At sa panahon na yon, sa tingin ko, bawal ang pantry. Kasi kailangan ka bumili. Kailangan may tatakan ng 666. So yung mga pantry dyan, patatanggal lahat dyan. Bawal ang tumulong. Kailangan magpatataka muna. Kukontrolin nila ang lahat. Kaya ito, practice na ito . Pwede kasing gamitin ang itong nangyayari na pandemya para kontrolin ang mga tao. In a sense, tama naman yung ibang sinasabi nila. Pero hindi pa ho ito yung 666. Wala pa ho yun. Kaya wag ho kayong matatakot. At saka once, kahit hong mangyari sa atin ngayon, sa langit pa rin ang punta natin. Kaya nga pag nagpasaksak ho kayo ng bakuna, yun, kantahin nyo. Yung ako ay may kubo. Doon sa langit. Kantahin ninyo yung when the roll is called up yonder, I'll be there. Pag namatay ako ngayon, pag sinaksakan ako, sa langit ang punta ko. Amen. Ayan. So, wala na hong makakakontra sa gospel na tinanggap natin. Kaya lang, sa salita ng Diyos, parang marami po nag-i-interpret na parang pag hindi ka nagbigay sa pantry na yan, punta ka sa impyerno. So, titingnan natin. So, after po niyan is, after ng rapture, magkaroon ng judgment seat of Christ. 7 years. Kasama po tayo doon. Ano ang i-judge? Yung works po natin. Kasi tayo na mga nanalig sa Panginoon, we will not be under judgment. Sabi po sa John 5:24. Exempted na ho tayo sa judgment kung sa langit ka ba o sa impyerno, dahil automatic ka na, sa langit na ang punta mo. Hindi na tayo dadaan sa judgment. Wala nang judgment. There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Ang i-judge na lang po sa atin, yung works natin. Halimbawa, kayo po, sabi ng iba, pagpunta ng church, wala namang, epekto sa atin. Ang Diyos po, alam niya ang pagsusumikap natin. Nagpunta tayo sa church, nililista niya yan. Kahit nga magbigay ka lang ng tubig sa isang lingkod niya, counted po yun. Kinakount lahat ng Panginoon. Ang lahat ng ginagawa natin, hindi ho siya unfair.
Lahat ng pagsusumikap natin para sa Kanya, counted yon doon sa judgment seat. Rewarding po yan. No, kaliit ang ginawa mo para sa Panginoon Diyos, basta't ginawa mo para sa Kanya, counted yan, may rewards po yan. Ano ho? Pero after 7 years, bababa ang Panginoon, kasama ang mga anghel niya, kasama din tayo, kasi magro-rule na, depende doon sa inyong paglilingkod sa Kanya. Kung naging tapat ka dito, pagdating ng kingdom niya, sigurado, meron ka ring rewards na mag-rule kasama niya. Ano ho? At yung mga anghel na kasama niya, yun, titipunin po lahat ng tao. No, titipunin po lahat ng tao for the goats and sheep judgment. Ano? At ang Panginoong Hesus, siya po ang mismong hihiwalay sa mga tao, no, sa kaliwa at sa kanan. Ano? Yan po mangyayari. No, kaya malinaw po, no, rapture ho na. So exempted tayo diyan sa 666. No, wag ho kayong matakot. Wala ho yan. Mga conspiracy theory lang ho yung mga nababasa natin. At malamang iba po ang kanilang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya ang ini-expect ng halos majority ng Christians ngayon, ang ini-expect, Antikristo na talaga. Nandiyan na ang Antikristo. Samantalang ang linaw naman sa pinag-aralan natin at sa salita ng Diyos, ang hinihintay natin ay rapture. No, yung pong balikan tayo ng Panginoon. Kasi exempted tayo sa wrath of God. Hindi yun ang ating destiny. No, kaya ire-rescue niya muna tayo. Si Abraham ni-rescue muna, si Noah ni-rescue muna. No? Kaya lang minsan pagka pinasukan na ng mga magagaling na scholars, yung simpleng katotohanan nagiging komplikado, no? So, who are being judged? Gentile survivors. Manner of judgment, separation of sheep to the right and goats to the left. Ano? Yan. And he will set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Alam naman natin ng Panginoon, pag sinabing right hand, andun yung favor niya, andun yung joy niya. Pag sa left, yun yung disfavor. Ano? Siguro dahil marami yung mga tao, kanan. Wala akong kalawete. No? Ang Panginoon siguro kanan. No? Kasi pag sinabing right hand, andun yung power niya, andun yung grace niya, no? Andun yung favor niya. So lahat ng nasa kanan, yun po yung mga saved. At yung nasa kaliwa, yun po yung mga hindi saved. Ayan, hiniwalay na po niya, no? At sabi po sa verse 46, advance na po tayo, and this will go away to everlasting punishment, but the righteous into eternal life. Ano? So, yun po yung kanilang final destination. Pero actually, hindi po destination yan. Ano? Makikita ho natin mamaya. No? So, may hell, tama po yan. Place of torment, no, punishment, eternal. Kaya talagang napakaseryoso ng gospel. Napakahalaga ma-share natin yung gospel, lalo na ngayon. No, noong last Thursday, may ikinasal ako. Yun. Nag-preach ako ng gospel doon. Talagang, dahil nga may pandemic, talagang ang mga tao nakikinig. No, hindi ho katulad ng mga kasal na ginawa ko, wala pang pandemic. Ang mga tao parang hindi nakikinig, inihintay lang po yung yung kainan, no? Habang nagpi-preach ka, nakikita mo nag-uusap Pero nung Thursday, talagang nakinig po sila. Talagang wala hong maingay. Kasi merong threat talaga no? So kaya napakaganda mag-share ngayon ng gospel. So pangalawa, may separation una, no? Pangalawa, be shocked into compassion. Expect, ang lesson talaga nito, maging compassionate tayo No? Kahit wala tayo doon sa sitwasyon na yun, kailangan maging compassionate tayo by inheriting the kingdom through simple acts of kindness. No? Yung simpleng pagpapakain, pagbibigay, no? Pagdalaw, masyashock ka, ang laki pala ng effect nun. No? At yun pala ay dahilan para ma-inherit natin yung kingdom. No? Sabi po rito, then the king will say to those on his right hand,
Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Matthew 25 to 36. No? So, dito po tayo seryosong titingin sa salita ng Diyos. Alam natin, sineparate po sila sa kaliwa at sa kanan, pero ang reason kung bakit sila nasa kanan is because, sabi po rito, inherit the kingdom. No, ang bawat salita ng Diyos mahalaga. Kasi pag nilagpasan ho natin yan, maisip natin, kaya sila napunta sa impyerno dahil tumulong sila. Itong isa naman, kaya napunta sa langit dahil tumulong sila. Yung word na ginamit po is inherit. No? Ano po ba yung inherit? Pareho ba yan sa enter? Inherit the kingdom or enter the kingdom. No? Kaya napakaganda po. Kasi makikita natin, majority ng scholars dito naniniwala na talaga na yung pagbibigay, pagtulong ay magiging basihan para pumunta ka ng impyerno. No? Marami mga matitindi talaga, no? D.A. Carlson, no? Yung mga matitinding scholars, sinasabi nila, no? Kahit pa si John Piper, Paul Washer, no? Yan ang mga nakikita kong pag nagpo-post yung mga pastor, ito ang definition ng gospel. Sabi ko, di ba John 3:16 lang ang gospel? Ba't kailangan pa natin ng scholar para i-define ang gospel? John 3:16, Ephesians 2:8, Romans 4, no, na anlinaw, no? We are saved by grace through faith, not by works, not of yourselves, so that no one should boast. Kaya lang, pagka ganitong mga talata na, bumibigay, no, may humahalo ulit na works, ano. So, yung pong word na inheritance sa Biblia, makikita po natin na inheritance is always faith plus works. Talagang faith plus works ang inheritance. Sa lumang tipan, may mga anak po si Jacob, walang mana kasi naging mga pasaway, no. Tinanggalan niya ng mana. Pero si Joseph na napaka-faithful, parang siya yung naging firstborn, naging doble. No? Dinoble yung mana ni Joseph sa kanyang mga anak na si Ephraim at saka sino bang anak niya? Oo, yun. Si Ephraim at saka si Manasseh. Binigyan sila, no? Yung mana ni Joseph binigay double. Ibig sabihin, may nawalan. May nawalan ho ng mana, no? Dalawa rin. No? Yung mga umapi kay Joseph, yung gusto siyang patayin. Hindi ko maalala kung sino yung dalawang magkapatid na yun. May tinanggalan ho siya ng mana. Pero anak pa rin sila ni Jacob. Ibig sabihin, pupunta pa rin sila ng langit. Kasi anak sila ni Jacob, no? Sila ay pili. No? Of course, sabi ng iba, si Esau, hindi naligtas. Si Esau at si Jacob. No, sabi ng iba, si Esau, hindi naligtas. Sa tingin ko, naligtas si Esau eh. Actually nga, mas mabait pa si Esau nung magkita sila eh. Si Esau pa yumakap kay Jacob. Pareho sila. Kaya lang si Jacob, pinili ho siya bilang, hindi ho para maligtas, para mag-serve na siya po ang magiging ninuno ng Panginoong Hesus. So, ang pagpili is for service. No? Hindi ho dahil sa kung ano pa man. So, yun po. Tingnan po natin yan mamaya. Jesus rewards taking risk to love His brethren. Malaki pong risk dito sa panahon na ito dahil andyan na po ang Antikristo. Lahat ng hindi mananampalataya, nabakunahan na ng 666. Kaya wala hong tutulong sa mga mananampalataya sa panahon na yan. Kontrolado na po ng dyablo lahat ng hindi mananampalataya. Sino lang ang tutulong talaga? Yung mga believers. Sila lang ang tutulong. At dito po, yung mga brethren na sinasabi po niya, mga Jewish people, na kung titingnan natin ang Book of Revelations, kasama po dito yung 144,000 ng mga Jew na gagamitin ng Panginoon para i-evangelize ang buong mundo. Ganun po kadami, So, malamang, itong mga believers na ito,
Kilala nila yung mga brethren na yan. Kasi sila yung nag-evangelize sa kanila. Halimbawa, sa Pilipinas, may naka-assign dito, mga ilan. So, doon sa 144,000, pagpalagay natin, bigyan tayo dito ng, sa dami nun, 144,000, bigyan tayo dito ng 1,000 na mga Jew na mag-evangelize ng Pilipinas. Dahil nag-rapture na wala lahat ng Christian. Kailangan may mag-evangelize. Mga Jew lahat ang gagamitin, 144,000. So, 1,000 dito, sigurado yung mga na-save sa Pilipinas, makikilala nila kung sino yung mga Christian na yon, yung mga Hudyo na nag-share sa kanila ng gospel. Alam nila, kilala nila, no, na, ito yung nag-share sa akin ng gospel, kaya ako naligtas. So, tutulungan ko siya, siyempre. Kasi utang ko sa kanya yung buhay ko. Kilala ko siya. No, kilala nila yung mga Hudyo na yan. Kasi yung mga Hudyo na yan, pinaghahanap po yan ng job ng Antikristo. Mga ano sila, mga wanted, no? Wanted. Ito mga hindi bakunado to. Baka ma-infect kayo. Pero sa totoo lang, sila yung mga evangelist na nag-share ng gospel. Wala nga silang bakuna. Hindi sila nasaksakan ng 666 dahil hindi ka magpapasaksak pag Christian ka sa panahon na yun. Ano? Yung iba kasi advance eh. Ngayon na raw yun eh. Hindi pa ho yun. Kung talagang pag-aaral natin ang salita ng Diyos, no? Dividing the Word of God. So, ibig sabihin, kilala yung mga yan kasi wanted sila eh. No? Yan ang mga evangelist na gagamitin ng Panginoon. Kaya, ang mga Christians, ikaw ba naman, no? Ikaw yung taong ginamit para maligtas ka, lumago ka sa pananampalataya, hindi mo bibigyan ng pagkain, parang unlikely. Talagang isusugal mo ang buhay mo para lang mapakain yan. Kung nakakulong sila, dadalawin nyo sila, i-encourage nyo sila. At siyempre sa panahon na yan, may risk na ma-identify ka. Ibig sabihin, matatapang talaga itong mga Christians dito sa panahon na ito. Willing din sila na mamatay para sa pananampalataya nila. Kaya ang rewards nila, matindi. Sabi po niya, inherit the kingdom. Hindi ho basta-basta mga Christian yan, na mga nominal, lubog litaw, talagang mga faithful yan. Kasi dito mapupwersa talaga, pagdating ng tribulation, mapupwersa talaga mga Christian manindigan. No, wala kang makikitang mga karnal. Kasi pag nag-karnal ka dyan, patay ka sigurado. No, yun ang sabi ng Panginoon. He who shall persevere to the end shall be saved. Kailangan mag-persevere ka sa iyong faithfulness sa Panginoon. Para hanggang sa dulo, mabuhay ka pa rin. Pero may mga mamamartir talaga. No, talagang ganun po ang mangyayari dito. Kaya iba pong konteksto talaga itong dito. No? So sa New Testament, yung entering the kingdom at saka inheriting the kingdom, magkaiba po yun. No? Pag entering the kingdom, ibig sabihin, it is by faith alone in Christ alone. Yan po yung gospel. Sabi po sa Matthew 18:13 at sa mga talatang ito, tingnan po natin. Mark 10:5, I tell you the truth, whoever does not receive the kingdom of God like a child will never enter it. Ang isang bata, ang pwede lang niyang gawin, yung isang sanggol? Umasa sa magulang niya. Wala pa siyang kakayahang magtrabaho. Wala pa siyang kakayahang kumita. Kaya ang magagawa lang niya, magtiwala sa magulang niya. No? Talagang it's pure faith without works. Yun po yung sinasabi dyan na maging isang bata. John 3:5, I tell you a solid truth, unless a person is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Pagiging born again. And then John 3:16, for this is the way God loved the world. He gave his one and only Son, that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Ang linaw, faith lang. Grace lang. Simplicity of the gospel. Hindi ho nababago yan. Kahit na anong panahon, yun pa rin po ang gospel. Hindi ho natin kailangan ng scholar para i-define ang gospel. Yan ho ang una nating natutunan nung tanggapin natin ng Panginoon.
John 3:16, John 1:12. No? To them who receive, even to them who believe on the Lord Jesus Christ, they were given the right to become children of God. Ganun po kasimple ang gospel. Hindi ho siya komplikado kasi bata, maintindihan yan. Pag ang gospel ng isang tao, komplikado na, mukhang hindi na gospel yun. O kailangan mo na ng scholar para i-define ng gospel. Parang ano na, iba na yun. No? Simple lang naman talaga ang gospel. It is by faith. So that everyone who believes in Him may have eternal life. We inherit the kingdom, on the other hand, through faithful sacrificial service and suffering for Christ. Pag sinabi mong inherit, may works na yan. Faith plus works. Meron ng sacrificial service, suffering. No, hindi mo basta yung inherit. No, pag sinabing inherit, talagang ano na yan. Yan na yung buong Christian life mo. Kaya lang, yung ibang mga teacher at scholar, isinasaksak nila yung lahat ng Christian life doon sa gospel. Kaya nagiging komplikado at parang hindi mo na ma-sure kung ligtas ka talaga o hindi. Sa dami ng idinagdag nila na requirements para maligtas ang isang tao. So sabi, ito po ang sample ng inherit. Then Peter said to him, "Look, we have left everything to follow you. What then will there be for us?" Jesus said to them, "I tell you the truth, in the age when all things are renewed, when the Son of Man sits on His glorious throne, you who followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And whoever has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or children, or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life." No? Pag sinabing inherit, matinding katakot-takot. Yan na yung buong submission mo sa lordship ng Panginoon. No? Kaya lang maraming scholar, isinasaksak yung lordship na yun doon sa simple message of the gospel. Romans 8:17, "And if children, then heirs, heirs of God, and also fellow heirs with Christ. If indeed we suffer with Him, so we may be glorified with Him." Yung suffering na yon is we become fellow heirs with Christ. Ibig sabihin, yung mana ng Panginoon, yun din ang ibibigay niya sa atin kung magsasuffer po tayo. Ibang level na yung inheritance. Ando na yung service natin. Yung entrance, yun yung simple gospel faith na hindi po binabago ng Panginoon. Iisa lang po yung gospel. Si Jesus po yun na namatay sa atin at nabuhay na maguli para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang gospel, makasigurado ka talagang may buhay na walang hanggan ka. Kasi hindi magiging gospel yan kung hindi ka sure. Meron ba namang gospel na hindi sure? Pero yun ang majority view. Ang gospel nila, hindi sure yung salvation nila. Kailangan maging faithful sila hanggang wakas. Tayo naman, yes, gusto natin maging faithful hanggang wakas. Pero ang gospel natin, doon lang sa sinabi ng Panginoon, na faith alone, in Christ alone, by grace alone, sola fide, sola, gracia, sola scriptura, na yan ang pinaglaban ni John Calvin at ni Martin Luther. Balik tayo sa original na teaching, kasi pag nag-progress yan sa kanilang mga successor, nag-iba na. Napasukan na uli ng works. Colossians 3:23-24, "Whatever you are doing, work at it with enthusiasm as to the Lord and not for people, because you know that you will receive your inheritance from the Lord as the reward. Serve the Lord Christ." So yung inheritance, yun? Reward yun. So nung sinabi ng Panginoon doon sa mga nasa kanan, you receive the inheritance of the kingdom. So, bakit sila papasok sa kingdom? O bakit nila ma-inherit yung kingdom? Hindi lang faith. May works na yon, may service na yon, may risk na yon. Kasama na lahat doon. Kaya ang gospel, ang linaw.
Kaya nga ang gospel is the most important teaching, sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15. Kasi pag ang isang tao sumablay sa gospel, sablay na lahat yung ano niya eh. No, kaya ako tinitingnan ko ng husto yung mga scholars eh. Ano ba ang definition nito ng gospel? Kasi pag sumablay siya, lahat ng teaching niya infected nung kanyang teaching. No, ma-infect lahat. Lahat ng ituturo niya, laging may works na kasama dun sa gospel niya. Which is, kung ikaw ay grace believer, makiki-question mo ngayon yung faith mo eh. No? Parang malayo ako rito ah. Parang hindi ito ang gospel. Kasi pag talagang ang gospel mo is gospel of grace, ma-identify mo kung ang isang gospel hindi grace. No? Ang gospel natin is gospel of grace. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Siya ang pinaka-paborito kong theologian. Si Apostol Pablo. Kaya pasensya po, hindi ako magpo-post ng sino-sinong theologian kasi si Apostol Pablo ang paborito kong theologian. Hebrews 6:12, sabi po doon, so that you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and perseverance inherit the promises. In the same way, God wanted to demonstrate more clearly to the heirs of the promise that His purpose was unchangeable. And so He intervened with an oath. No? So sabi niya, maging katulad namin kayo, huwag kayong papatay-patay sa pananampalataya. Mag-persevere kayo para manahin ninyo ang mga promises. No? At dito nga, kung titingnan natin yung Hebrews 11, by faith, talagang ang dami pong naging accomplishment ng mga believers ng mga panahon nila. No? Kasi may kasamang perseverance yun. Revelations 2:25-27. However, hold on to what you have until I come, and to the one who conquers and who continues in my deeds until the end, I will give him authority over the nations. He will rule them with an iron rod, and like clay jars, he will break them to pieces. So, ibig sabihin, ito pong revelations na ito, nasa 7 churches. So, sabi niya sa mga churches, kung mananatili kayo hanggang wakas at magiging matagumpay kayo, magiging overcomer kayo, at magko-continue kayo sa inyong gawa hanggang sa wakas, sabi niya, bibigyan ko kayo ng authority sa mga nations. No? Magro-rule kayo kasama ko. Yun po yung ating more than overcomers. Yung more than overcomers, hindi lang po yan salvation. Rewards po yan. Gusto ho natin bawat isa sa atin, hindi lang masave, magkaroon ng maraming rewards. Kasi yung salvation, taken care na yan. Nung tinanggap mo ang Panginoon, okay ka na doon. Meron ka ng assurance. May eternal security ka na. Ang atupagin natin ngayon, yung rewards. No, kaya tayo nagpapakasakit. No, sabi nga ni Apostol Pedro, ginibab na namin lahat. Ano ang mapapala namin? Sabi ng Panginoon, dami ito. Pero doon sa lesson natin doon, di ba? Dapat hindi ka maging satisfied doon. No, kasi yung naging satisfied, yun nga lang natanggap niya. Di ba? Pero yung talagang hindi masyadong sa rewards, nung tinanggap niya, wow, ang tindi nung binigay sa kanya. So, hindi tayo nakapokus doon, pero alam natin. So, dito, sino man ang nagpakain sa mga kapatid ko, sabi niya, at sino man ang, so, for I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you took me in. So strangers, sa panahon na yan, kung pag-aaralan natin sa Zechariah, kung kayo nakikinig pag Wednesday, meron din hong darating na pandemic. Pagdating ho ng talagang time na ng Antikristo, may pandemic. Matindi yung pandemic na yun. So, pag sinabi mong dinamitan, binigyan ng pagkain, meron din pong posibilidad na mahawa. Hindi naman exempted ang mga Christian dyan sa plague. Ibig sabihin, talagang nagtitake sila ng risk. No? Ganon po ka-faithful yung mga Christians sa panahon po ng tribulation. No? Mapapahiya po yung faithfulness natin sa panahon natin ngayon. No? Sa faithfulness nila. Kasi talagang hulihin sila ng Antikristo.
At advanced daw ang technology noon. Tingin ko lahat na ng sulok may CCTV. Ngayon, medyo alam ng holdupper kung saan ang walang CCTV. Pero pagdating ng Antikristo, ay lahat to ng may nakikita nila. So pag tumulong ka dyan, alam nila tumulong ka. Ano ka na? Branded ka na. Isa ka na sa mga huhulihin. Kasi alam nila, wala kang bakuna eh. Sa mga panahon na yon, ang mga walang bakuna, hahantingin nila. At sino yon? Mga Christians. Sila hindi pagpapabakuna. Kung sino man nakikinig ngayon, at papasok kayo sa tribulation, wag na kayo magpabakuna sa tribulation. Pero ngayon, kalayaan natin magpabakuna. So, sino pa bang hindi pa napabakunahan dyan? Magpabakuna na kayo. Hindi kayo magiging zombie, promise. No? I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Sino itong mga ito? Ito yung mga evangelist na sined ng Panginoon. Bakit sila naked? Bakit sila sick? Bakit sila nasa prison? Dahil pinipersecute sila ng dyablo, ng Antikristo. Kaya matindi ho yung nangyari sa kanila. Pero dahil sa katapatan nila sa Panginoon, tuloy-tuloy po sila sa gospel presentation. Kaya sila nakulong dahil po dala-dala nila ang mabuting balita ng kaligtasan. Yan, nagpakain, nakulong. Hindi sila nakulong dahil sa sa ginawa nilang mali. Nakulong sila dahil sa gospel. Kaya sabi po ng mga righteous, then the righteous will answer him saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you a drink? Sa kanila, nagtaka pa sila. Panginoon, di ka naman namin nakita. Kasi alam namin, kamukha mo yung picture eh. Wala namang ganun na So, akala nila yung picture na ang daming mga actors tinignan ko, ang dami. Pero sabi ko, mukhang pwedeng, kasi mahabang buhok, tsaka yung ibang Jesus, gwapo, nakangiti lagi, Yung isa naman laging parang, yung natin, the passion, parang hirap na hirap yung Christ doon, Pero sabi nila, walang kamukha eh. Hindi, sabi ng Panginoon, eto, sasagutin sila. When did we see you a stranger? Ayan po. And the king will answer and say to them, assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. Yung sinasabi niya dyan, brethren o brothers, physically, Hudyo sila. Spiritually, believers po sila. At sila, yung ginamit ng Panginoon para mag-evangelize. Yan po yung kasama dyan yung 144,000 plus yung iba pang mga nasyera nila, siyempre sumama na rin para mag-evangelize. So hindi necessarily 144,000 po yan, mas marami po yan. Kasi yung mga na-disciple nila for 7 years, sasama din po sa pag-share ng gospel. Ayan. So whatever is done to his brethren is done to him. Ganon din naman ang sinabi kay Apostol Pablo nung pinipersecute niya yung mga Christians, di ba? Saul, Saul, why do you persecute me? Sabi, nagtaka si Pablo siguro, mga Christian naman pinagpapatay ko, So alam po ni Pablo na yun po yung mga kapatiran ng iglesia. At yun din naman ang pangako ng Panginoon sa mga Israelita sa panahon ni Abraham, that I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. Nakadikit po yung pananampalataya nila sa Panginoong Hesus sa pagtulong nila doon sa mga manggagawa ng Panginoong Hesus. Be shocked into compassion by the stinging rebuke of the wicked who are apathetic to the needy. Itong mga wicked, apathetic sila. Wala silang pakialam doon sa mga nangangailangan. Bakit nawalan sila ng pakialam? Nasaksakan sila ng pakuna ng siksik-siksi. Kaya, pagka nasaksakan ka ng bakuna ng 666, kakampi ka na sa layunin ng dyablo. Sa tingin po natin ngayon, na-discover na yung ibang klase ng bakuna, advanced na Pwedeng mabago yung DNA.
pwede, no? Pero magpapakuna ho kayo ngayon, wala pa ho yun. Sa susunod pa ho yun, no? Mag-a-advance ho yung mga bakuna na yan. At sa susunod, mababago na ho ang DNA. So, stinging rebuke of the wicked who are apathetic to the needy. Then he will also say to those on the left hand, depart from me, you cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Ito nakakasyak talaga, no? Biro mo, sabi na, hindi namin alam eh. Hindi ka namin nakita eh. Hindi, sabi niya, yun yung mga brethren ko, yung mga sinend ko para mag-evangelize. Dinisregard nyo sila eh. Actually, hindi nyo tinanggap yung gospel nila eh. Ni-reject ninyo yung dala-dala nilang gospel eh. Kaya ba't nyo sila tutulungan? At saka nakita nyo, wanted sila eh. Kampi kami doon sa pinuno ng ng One World Order, yung New World Order, yung Antikristo. Kampi sila doon eh. Kaya hindi nila tinulungan itong mga ito. So, depart from me, you curse, into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Take note, ang impyerno, kanino po nakaprepare talaga? For the devil and his angels. Ibig sabihin ang Diyos, sinasabi ng iba, ang Diyos, pinipredestined niya ang tao sa impyerno. Ito po yung teaching ng double predestination, na ang Diyos, predestined niya ang tao pumunta dyan sa impyerno. Pero kung titingnan natin dito, kanino ho ba talaga nakaprepare ang impyerno? Diba? Sa devil and his angels. Doon ho talaga yan eh. Sa tao naman talaga, ang plano ng Diyos, maligtas eh. Sabi po sa 1 Timothy, di ho ba? And He desires all men to be saved. Kaya hindi siya nag-prepare ng place para sa mga tao. Talagang para sa diablo yan. Kaya lang, ang tao gusto talaga sumama sa diablo eh. O sige, sabi niya, gusto nyo na rin lang sumama dyan. Sige, sama ko yun. Ayaw nyo naman tanggapin ako bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan ko kayo dadalhin. No? Pero ang Diyos napaka-gracious. Binibigyan ho niya lahat, whosoever, ng pagkakataon para makaiwas po dyan. Talagang ang tao, nasa kanya ang desisyon. Titingnan nyo rito, yung mga pupunta ng impyerno, ba't sila pupunta ng impyerno? Kasalanan ba ng Diyos? Sinabi ba ng Diyos, talagang dyan ko kayo inassign, bago pa man kayo ipanganak, dyan na talaga kayo. Hindi, sabi niya, ito kasi yung mga ginawa nyo eh. No? Ito yung works ninyo eh. Ito yung mga, kayo ang accountable dyan, kaya kayo pupunta ng impyerno. No? Kaya lang, ibang theologian, talagang sinasama ang Diyos eh. No? Talagang ang Diyos ang nagano sa kanila dyan. Wala ka namang makikita na ang Diyos nag-predestine ng mga tao sa impyerno. No? Mga theologians na naman ang ang may sala kung bakit pupunta sila sa impyerno. Pero ang Diyos, hindi ko, wala siyang ganong balak. Ang balak niya, ang diablo lang ang pumunta dyan. Ang gusto talaga niya, maligtas lahat ng tao. No? So, savable lahat ng tao. Pwedeng maligtas dahil nga ang Panginoon namatay siya para sa lahat. For God so loved the world, mahirap bang intindihin yung buong mundo, mahal niya. Para walang mapahamak. At hindi siya naghanda ng lugar para sa mga tao na pumunta ng impyerno, para sa diablo talaga yan. So ang Panginoon natin talagang mapagmahal. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon lahat na maligtas. No? Kaya seryoso hong doctrine yun, double predestination. Parang sa tingin ko nga, parang evil. Evil ang naka-imbento nun. Talagang ang Diyos nilalang ka para dalhin sa impyerno. No? Talagang, hindi lang nila alam kung gaano kahirap yung mapunta ng impyerno. Sabi po rito, everlasting fire, walang katapusan, mantakin nyo yun. Kung ang Diyos naglalang ng tao para lang gawing, anong tawag doon? Gawing gagawing lechon doon, no? Gagawin siyang panggatong, no? Ginawa ang tao para gawing panggatong sa impyerno.
No, ang gusto ng Diyos, maligtas lahat ng tao. Yun ang aking stand. Yun din ang nakasulat sa salita ng Diyos, 1 Timothy chapter 2. God desires all men to be saved. If He desires all men to be saved, ba't ipipredestine niya sa impyerno yan? No. Then He will say also to those on the left, no, depart from me, you curse, into the everlasting fire. Ayan po. So, nakita natin ang sample niyan. No? Si Lazarus at yung rich man. No? Yung rich man napunta ng impyerno. Apathy, no? Yung kawalang pakialam, is the opposite of love. The absence of love can be an absence of faith. No? Wala kasi silang faith sa Panginoon, kaya wala din silang love sa mga manggagawa ng Panginoon. Yan, for I was hungry, you gave me no food. No, sabi niya, hungry ako. Hindi ka man lang nag-donate sa pantry. I was thirsty and you gave me no drink. I was a stranger and you did not take me in. Naked and you did not clothe me. Sick and in prison and you did not visit me. Of course, ang konteksto po nito is tribulation. Ayan, sample po, ano? Kaya tayo ho, kahit hindi pa tribulation, hindi ho natin tinatanggihan yung mga humihingi. Hindi naman dahil sa mawawalang kaligtasan natin. Kasi nasa atin si Kristo eh. Kung may kumakatok dyan, bibigyan natin, nakaredy na nga. No, yung mga natanggap natin sa DSWD, sabi ko, bigay na lang natin yan lahat sa mga nangangailangan kung may kakatok dyan. Sabi ko nga, hindi mabibigo pag may humingi. Kahit papaano, bibigyan talaga natin. At tayong church, dapat wala hong magutom sa sino mang mga miyembro natin. Tulungan ho natin. Hindi lang ho sa pagkain, di ho ba yung mga nau-ospital. Magbigay tayo. Kasi andun yung heart of compassion po natin. Hindi na tayo kailangang i-shock. No? Hindi na tayo kailangan sabihan pa. No? Kailangan bukal sa puso natin na pag humingi sa atin o nagpapapray, baka tayo din yung answered prayer. Na? Baka pwede tayong magbigay. Kung meron naman tayong kakayanan. Ano? Ayan o, si Lazarus, no? Hinayaan lang niya. Pero pag inanalyze po natin yung Lazarus and rich man, sumusunod sa kautusan yung rich man eh. No, na huwag papasukin yung may sakit, sa labas lang siya, kung may ketong siya o kung ano pa man. No, actually, mukhang binibigyan naman din niya ng, ewan ko, hindi ko masyadong malinawan yung ano, parang binibigyan din naman niya ng pagkain yata, itong si Lazarus. No? Kaya lang, ayaw niyang makasama. No? Dinisregard niya yung nangangailangan. Si Lazarus, Christian siya. No? Nagtanong uli sila, kailan Panginoon namin ginawa yan? Sabi niya, sabi rin po ng Panginoon, truly I say to you, inasmuch as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. Ang sinasabi po niya dyan, yung hindi mananampalataya na nangangailangan, di mo man lang tinulungan, meron ka namang kapasidad. No? Yun din po ang sinasabi ni Apostol Juan sa 1 John chapter 3. Sabi niya, kung kayo na mga may kaya ay meron namang kakayanan at alam nyo naman nangangailangan yung kapatid, paano makikita ang pag-ibig sa inyo kung hindi ninyo tutulungan yan? Nasaan ang pag-ibig ng Diyos sa inyong puso? Ano? Minsan mahirap po talaga no? Mahirap din mag-challenge na magbigay kasi minsan may mga nagsasabi, Pastor, ano ba yung inyong mga ginagawa? Lagi na lang kayong tumutulong. Hindi ba ganun yung sabi ng Panginoon at tumulong tayo sa nangangailangan? No? So, and this will go away to everlasting punishment, but the righteous into eternal life. Ano? So, dito po, makikita natin, yung impyerno, hindi ko talaga destiny. Kumbaga, sabi dito, punishment. Yung impyerno is retribution doon sa mga gawa natin. Ibig sabihin, kino-consider ng Panginoon yung gawa ng tao doon sa level ng punishment doon sa impyerno.
Ibig sabihin, yung hindi sila tumulong at the time of tribulation na kailangan at mamamatay itong mga lingkod ng Diyos, hindi sila tumulong, ang experience nila ng punishment mas matindi. Malapit sila doon sa pwesto ng dyablo. No? Kasi sa tingin ko, ang impyerno, may mga level yan eh. Yung mga hindi tumulong dito, doon sa mga evangelist ng Panginoon, nasa kalaliman sila, malapit na sila doon sa pwesto ng dyablo, kainit na po no? No, ibig sabihin, ang Diyos, yung gawa ng tao, ang punishment niya, may level din. Hindi naman, meron kasing mga hindi mananampalataya, mabait-bait din naman eh. May mga matulungin, hindi doon lang sila sa mababaw. No? Pero kung sagad ang kasamaan ng isang tao, doon siya sa mas mainit. Yun po yung everlasting punishment. Retribution po yan. Justice po ng Panginoon yan. No, hindi ho, pagdating sa impyerno, hindi ho pare-pareho ng level ng suffering. Mas mabigat yung kasalanan mo dito sa lupa. Mas matindi. Kasi ang Diyos po, justice eh. No, wala siyang napapalagpas. No? Kaya sabihin ng iba, wala naman kaming ginagawang masama. Hindi ka naman tumanggap sa Panginoon eh. So pag sinukat ng Panginoon ang gawa mo, sasabihin ng Panginoon, kulang yung ginawa mo. Sa impyerno ka, paano? Ang dami ko nang ginawang mabuti. Kasi sasabihin ng Panginoon, ang gawa kasi na makakapagligtas sa'yo, isa lang. Yung gawa ni Jesus doon sa krus. Sa dami-dami ng ginawa mo, hindi mo naman tinanggap si Jesus, diyan ka pa rin sa impyerno, pero doon ka lang sa mababaw. Pero yung mga kriminal na hindi na nga tumanggap sa Panginoon, marami pang sinaktang mga tao. No? Tulad, halimbawa ni Hitler, ay doon siya sa malalim, doon siya sa malapit ng kampo ng dyablo. No? Kasi kasing level niya na yung... Kaya dito, yun po yun. And the righteous into eternal life. Ibig sabihin na ang mga righteous, yung sinasabing inherit eternal life, may level din nun ang ano yan eh. Mas faithful ka sa Panginoon. Ang experience mo mas maganda. Ang rewards mo mas madami. No, mas madami. Ibig sabihin, ang Diyos kasi justice eh. So pag naglingkod ka talaga ng tapat sa Kanya, tapat din siya sa'yo, wala siyang makakalimutan. Sabi nga niya, isang basong tubig lang ibigay mo. Ano yan? Matatandaan ko yan. Nakarecord lahat yan. Siya ata ang pinakamagaling na accountant ng Panginoon. Talagang lahat ng kaliitang ginawa mo, inisip mo, nakasulat lahat yan. Kaya wala hong katalo-talo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ho tayo malulugi sa paglilingkod sa Kanya. Papantayan ho lahat niyan, lagpas sa inaasahan ho natin. Kaya ang maglingkod sa Diyos, napakaganda. Kaysa maglingkod ka sa tao. Pero habang naglilingkod ka sa tao, pwede ka rin naman maglingkod sa Diyos. Pagbutihan mo. Yung paglilingkod mo as an employee, dapat gawin mo para sa Panginoon. Kasi may inheritance ka. So, mga kapatid, kahit po itong talatang ito ng Matthew 25 ay para po directly, primary application nito ay tribulation. Sa ngayon, ang aplikasyon pa rin ito, maging compassionate tayo. Pag may nangangailangan, tulungan natin. Kasi may reward tayo. Hindi ho tayo exempted. Pero ang hindi ka magbigay sa pantry, sa langit ka pa rin pupunta. No? So hindi po yan ang gospel. Ang gospel, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Yung Matthew 25 is actually inheritance. Pagiging tapat sa Diyos, rewards po yun. Yung pagpasok nila sa langit, may kasamang rewards. Yung pagpasok nila sa impyerno, may kasamang punishment. Hindi ho yung destiny. Hindi ho yun predetermined. Hindi ho yung predestination. Ang predestination is to be conformed to the image of His Son. Yun po ang predestination natin. Yun po ang binabanggit sa salita ng Diyos. Wala na pong ibang predestination sa salita ng Diyos. Kaya manatili po tayo sa Biblia, talagang Bible lamang po ang ating titingnan. So,
Maraming salamat po sa ating lahat. Dapat po ang message na ito, masyak po tayo na maging compassionate. Dahil may reward sa ating Panginoon. Huwag po tayo maging complacent, maging compassionate po tayo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat, napakabuti po ninyo. You are consistent, O God. Na sinabi po ninyo, grace, we have been chosen by grace. If it is by grace, it is not by works. Otherwise, grace is no longer grace. Salamat po, Panginoon, dahil napakalinaw ng iyong mga salita. Talagang we can have assurance of our eternal life, and we also have the motivation and inspiration to become faithful until the end, because you will reward us. You will give us inheritance. We will even become co-heirs with Christ if we are willing to suffer with Him. Salamat po, Panginoon, for the clarity of your word. At salamat, Panginoon, you are very specific sa mga salita na ginagamit po ninyo sa salita ng Diyos. Na ito po'y makapagpapalakas sa aming pananampalataya. Makaka-inspire sa amin, Lord, to do more for you. Not because it is needed for us to be saved, but because it is needed for us to become heirs and having inheritance in your kingdom. Marami pong salamat, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, magandang umaga po muli. Salamat po, Pastor, sa magandang mensahe. At tama-tama po yung aking isi-share po ngayon. So, ito po yung isi-share ko po ngayon sa inyo. Invest for the future, invest also in eternity. Kanina, ang title po sa message ni Pastor is Community, Pantry, and Eternal Destiny. So, dito po mababanggit po na hindi naman po masama na mag-invest ka ng kayamanan dito sa lupa. Di ba? Para naman po yan sa future, sa ating pamilya. Sa imamana po natin, yun. Pero, sabi po dyan, invest also in eternity. Yun ang mas maganda po dyan. So, ito po yung halimbawa. A man plan for many things, but leave God out of the pictures. God said to him, "You fall. You will die this very night. Then who will give everything you work for?" Yes, a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God. So ano ba ibig sabihin? Yung mayaman dyan, ang ginawa lang sa kanyang buhay, magpalaki na lang ng kanyang kamalig at iniipon niya ang kanyang kayamanan. Malamang hindi niya alam yung community pantry pa dyan. Kaya tinawag siya ng Panginoon na hangal o kaya haling, yun sa Tagalog, youthful. So, ano pong makukuha natin ng lesson dyan? Ibig sabihin po, ang tao, pag nag-impok ng kayamanan, hindi lang po kailangan ng kayamanan doon sa lupa, mas maganda po talagang meron din sa eternity or in heaven. Yan po yung ibig sabihin po dyan. So, nabanggit nga po ni Pastor kanina na yung
The man who called the fall by God, everyone is fall who gets raised on earth but not in heaven. So, talagang kung ano. Then, yung nabanggit nga po yung kanina nito kay Pastor Joey, absence of love can be absence of faith. So, yung mayaman kanina, kung alam lang sana niya to, dapat hindi siya gawa ng kamalig para lang i-extend yung kanyang kayamanan. Dapat namimigay siya ng doon sa community pantry. Saan kaya yun? Pupuntahan natin. So, as a Christian, as a believer, saan po tayo mag-impok ng kayamanan? Siyempre sa eternity or sa heaven. Ang kayamanan sa langit. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Di po ba mga kapatid? Sabi nga kanina, binabanggit ni Pastor, faith plus works. Kaya tayo, hulog ng hulog dyan, mayroon po talaga po tayong inheritance. At yung judgment po ng Christian, ano po yun? Rewards. So, sa kinanta po natin kanina, naalala ko lang na blessing one by one, malamang may blessing po tayo, may rewards po tayo sa kalangitan. Amen po ba? Sige po, ang ihulog po natin, ang white po para po sa mission and then sa brown po ay sa tithes and offering. Sige, tayo po'y tumayo. Praise God from whom all praising true. Praise Him, our creators here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Let's pray. Dear Lord and Heavenly Father, thank you so much, Lord, once again na narito po kami, Ama, muli nakapagsamba sa inyo. Dalangin po namin, Ama, na may patuloy mong pagpapalain ng bawat isa. Especially po, Lord, basbasan niyo po ang aming ikapo at kaloob sa araw na ito. Kayo po ang magpapala sa bawat isa na narito, maging nasa bahay, maging sa aming kapatid na sa ibang bansa, O Lord. Patuloy mo kaming ingatan, gabayan sa trabaho, maging sa araw-araw naming pamumuhay. Pagpalain mo, Ama, patuloy ang mga kapatiran sa kanilang trabaho, negosyo. Ibigay mo po sa kanila ng siksik, liglig, umaapaw agad ang iyong pagpapala. Maraming salamat po. Ito po may samot dalangin tanging sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa hong mainit na pagbati sa ating lahat. Nawa po napagpala kayo sa kabuuan ng ating service, ating worship service sa araw na ito. Yan. Announcements. Ang Couples Fellowship ay mag-i-start po ng bagong topic. Tapos na po itong resolving conflict. At yung pong mga gustong sumama sa couples, ayan, dahil mag-i-start tayo ng bagong topic, magparehistro na po kayo para malaman natin kung ano po yung inyong FB account. Para maisama namin kayo sa mga susunod na pag-aaral ng
Couples Fellowship. No? Ang pinaka-topic po ay Growing Together in Christ. World Bible College, 4th quarter subjects, cults and occults. Yan, dito, titingnan yung mga false teachings, paano natin ma-identify ito, at paano po natin ito ma-handle. Multiplying servant leaders, paano tayo gumawa ng mga alagad? Paano tayo magparami ng mga alagad? Christian Educational Ministry, paano po magturo ng epektibo? Ayan, sa ating April celebrants. Ayan, so, yung ating pong cake ay sa susunod na linggo na. April celebrants, 26, Rayan de los Santos. Nandyan po siya. Ayan. Amen. Joey Kimson. Ayan, so, Nelson Salvador. Yun, nandun. Yay! At Ana Rosette Sabines. Yeah. So, purihin po ang Panginoon sa kanila pong buhay. Sige po, tayo magsintayong lahat sa ating pag-awit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So bago po tayo manalangin, nais ko pong mag-announce, nandito po si Sister Nova Gonzales, yung mga gustong tumulong sa kanyang mother, iabot niya lang po ninyo sa kanya, at salamat naman, napakaganda ng kanyang balita na nakaka-recover na. Ayun, salamat po sa prayer sa ating lahat. Sige po, tayo manalangin. Ama naming Diyos, we celebrate this day dahil po sa kaarawan ng aming mga kapatid. Salamat, kasama namin ang ilan sa kanila, malusog sila. Salamat, Panginoon, dahil ang buhay po nila ay hawak ninyo. Wala pong pwedeng mangyari sa kanila hanggat may layunin kayo sa kanilang buhay. Gayon din po ang dalangin namin, ingatan niyo po sila. Hindi sila magkasakit, especially ng COVID. At magiging tunay na maligaya ang celebration nila, puno ng pasasalamat sa inyo, Panginoon Diyos. Mag-umapaw po ang sisidlan nila ng mga pagpapala at nawa po ang inyong kabutihan at kahabagan ay sumunod sa bawat kaarawan ng kanilang buhay. Pagpalain niyo rin po, O Diyos, ang mga kapatid namin wala dito at mga lahat ng mga nagsipanood. Ang inyong nag-uumapaw na pagpapalay, igawad po ninyo sa bawat isa. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and give you peace. To Him who is able to do immeasurably beyond what we perceive, what we imagine, what we pray for, to Him be the honor, glory, power, wealth. In the name of our Lord Jesus, this we pray. Amen. Purihin po ang Panginoon.